So natapos na nga itong si chapter 1096 at ang daming nakita at napansin ng One Piece community natin sa chapter na to. So ano-ano yung mga bagay na yan. At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At syempre, ay huwag niyo po kalimutan i-follow itong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section. So pakicheck na lang siya. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yung sisimulan sa mga Celestial Dragons at sa ginawa nilang Human Hunt Tournament dyan sa may God Valley. So alam natin na napakakarumal-dumal, napakatindi ng Human Hunt na to dahil ito nga parang minasakar ng mga Celestial Dragons yung mga tao dyan sa may God Valley. At so now, itong sinasabi na to na karumal-dumal na event na ginawa ng mga Celestial Dragons ay potentially inspired yan sa real life na naganap din sa may bandang Paris. At eto nga ay tinatawag naman na Saint Bartholomew Day Massacre. So itong Saint Bartholomew Day Massacre, anong nangyari dito? Etong mga Catholics ay pinatay nila yung mga Protestant dyan sa Paris. So kaya nga dahil dyan ay ang daming namatay, libo-libo ng mga Protestante yung namatay dyan sa Paris. So kaya yan tinatawag na Saint Bartholomew Day Massacre. Pero in connection dito yan sa One Piece natin, ang kakatuwa ay diba Saint Bartholomew yung tawag sa massacre na to? At now, alam naman natin na yung buong pangalan nito ni Kuma ay Bartholomew Kuma at it so happen na etong si Kuma ay nandoon din sa may God Valley kung saan ginanap etong Human Hunt Tournament na to. So kaya nga kung titignan, etong ginawang Human Hunt Tournament ng Celestial Dragons ay parang katulad dyan sa nangyaring massacre nga dito sa Paris. But then, ay eto nga guys yung unang nakita o napansin ng One Piece community natin. At ang sunod naman dyan ay yung patungkol na dito sa Rocks Pirate naman. At so dito ay nakita nga natin na may konting dialogue na naganap sa mga to. At napansin ngayon ng One Piece community natin kung paano yung pagkakadrawing ni Oda sa panel na nga na to. So dito ay sinasabi na hindi kaya yung sa pagdrawing ni Oda dyan ay ipinapakita niya kung sino yung pinakamalakas sa mga to hanggang sa pinakamahina sa kanila. At so kung eto nga yung gustong palabasin ni Oda dyan, ang ibig sabihin lang nito na etong si Whitebeard nga yung pinakamalakas sa kanila. Sumunod etong si Shiki, tapos etong si Big Mom, si Kaido, si Miss Bakins, so hindi si Stacy, si Miss Bakins, tapos etong si Captain Jan, si Nayon, etong sila Silver Axe at saka yung huli si Wang Zi. So kung ako ay okay na okay ako sa ranking na yan kasi nga parang accurate parang pasok na pasok. So kayo ba guys? But anyways, ay punta pa tayo dito sa side na ni Miss Bakins. At dito sa panel na to ay makikita nga natin na etong si Miss Bakins, ayun nakasampa siya, nakatungtong siya kay Whitebeard. So alam naman natin na itong si Miss Bakins nga ay di ba may something siya dito kay Whitebeard, kiniklaim niya na anak nila si Weevil. So yung sa ganitong ayos ng dalawa na to ay hindi kaya baka posible talaga na etong si Miss Bakins at etong si Whitebeard ay at some point ay talaga nagkamabutihan itong dalawa na to. At ang bunga ng pagkakamabutihan ng dalawa na to ay eto na lang si Weevil. So kung papansinin lang naman din yung brute force na meron itong si Weevil ay pwedeng naman na niya nga yan dito kay Whitebeard kasi nga malakas din naman talaga kung tutusin etong si Weevil. So hindi pa naman confirm yan pa lang naman yung mga napansin. Pero kung pagbabasihan nga dito etong itsura ni Weevil tuloy ni Whitebeard at saka ni Miss Bakins sa panel na to ay baka nga malay natin talaga nagkamabutihan dyan itong dalawa. Pero maliban pa dyan ay talo naman tayo dito kay Kaido at kay Elder Nayon. So dito ang sinasabi naman na baka etong si Yamato, yung nanay niya ay baka nga etong si Elder Nayon na. So parang katulad naman dito yan kay Stacy tuloy, kay Miss Bakins at saka nga kay Whitebeard. So hanggang ngayon ay hindi pa naman alam kung sino nga yung nanay neto ni Yamato. Pero kung ang pagbabasihan lang naman daw ay yung sa buhok neto ni Yamato ay parang katulad yan dito sa buhok naman neto ni Elder Nayon nga. At saka isa pa ay parang kamukha nga raw ni Yamato etong si Elder
Elder Nayon nung bata-bata pa. Etong si Elder Nayon. So usually naman ay ganyan, di ba? Yung sa physical feature yung tinitignan. Pero yung kay Weevil at sa yung kay Whitebeard ay wag niyo lang pansinin yung sa physical feature ng dalawa. Yun na lang, sa brute force na lang yung pagbasihan natin. Kasi kung sa itsura ay medyo tagilid etong si Weevil. Pero ang nakikitang problema dito kasi etong si Elder Nayon ay parang masyadong araw siyang matanda para nga dito kay Kaido. So far ay ayan pa lang naman yung napapansin. But anyways ay pagkatapos nito ay punta naman tayo ngayon dito kay Shiki at sa panel na nga na to. So kung matatandaan ninyo dati ay pinag-uusapan nga kung sino itong kausap dyan ni Crocus. So dalawa yung pinagsususpetsahan dyan. Yung unang-una ay etong si Shiki nga yan. At yung sa pangalawa ay etong si Gaban naman. So yung iba ay naglilin dito kay Gaban since na etong si Gaban nga yung kakro nito ni Crocus. At etong si Shiki, bakit naman daw yung kakausapin ni Crocus kalaban nga nila yan. Pero kung ang pagbabasihan nga ay etong panel na to at kung ikukumpara yan dito sa cover na to ay parang sinasabi na mas malapit talaga na etong si Shiki nga yung bumisita dito kay Crocus at siya na nga itong kausap dyan ni Crocus. So yung pinagbabasihan dyan ay etong coat nga na suit ni Shiki na talagang halos parehas yung suit dito nung lalaki sa cover at pati na rin dito sa panel na to nung sumugod nga sila dyan sa may God Valley. So ayan guys, ay kayo ba sa tingin nyo ay unti-unti na nga bang ipinapakita sa atin ni Oda kung sino itong kausap dyan ni Crocus? But then ay pagkatapos niyan ay punta na nga tayo dito kay Kuma at yung sa napansin nasa pagkakaupo niya under the sun. So dito sinasabi na palagi na lang sa under the sun umuupo itong si Kuma at hindi lang yan nangyari dyan dahil pati sa panel na nga na to at pati dito ay makikita nga na itong si Kuma lagi na nga lang daw under the sun siya nakaupo. So dito sinasabi na parang ipinapakita talaga ni Oda yung connection ni Kuma dyan kay Nika since na in-reveal na nga na etong si Kuma ay talagang ina-idolize niya etong si Nika at gusto niyang makita yan. So dito ang sinasabi na etong mga sinag ng araw yan yung nagre-represent kay Nika. Pero dahil dyan kaya sinasabi na di kaya baka etong si Nika ay talagang nanggaling yan sa lahi ng mga Buccaneers. So ayan guys, ay may nagawa nga akong video patungkol dito sa kung saan ba yung pinagmulan ni Nika. So ayan, kung matripan nyo ay pwede nyo silipin yung video natin na yan. Baka magkaroon nga kayo ng idea kung saan ang galing ito si Nika. So siguro iwan ko na lang yung link niyan dyan sa may comment section. But anyways, ay after nga nito ay talon naman tayo dito sa panel na to at sa batang prinsipe na to at pati dito sa batang naka-gas mask na to. So sa nakalipas na chapter, ipinakita nga doon yung ilang miyembro na ng Holy Knights. At sinasabi ngayon na di kaya yung binatang miyembro ng Holy Knights ay eto yan yung batang prinsipe dito kay Mother Carmel. Tapos yung naka-gas mask doon nga sa Holy Knights ay baka raw eto na yan yung batang naka-gas mask naman dito. Pero ang tanong dito ay hindi ba nakakain na neto ni Big Mom yung mga kasamahan niyang bata doon dati? So yan yung not sure kung nakain nga ba ni Big Mom lahat ng batang kasama niya o di naman kaya baka meron di siya nakain may nakaligtas. At eto nga yun yung batang prinsipe at pati itong gas mask. Tapos ngayon ay baka nga sila na yung mga Holy Knights. So far ay ayan lang naman yung mga napapansin at saka yung tanong na naiwan. But then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin ito. At ayan guys, ay huwag nyo nga pong kalimutan mag-iwan ng like kung matripan nyo itong video natin. At ayan, ay huwag nyo nga rin pong kalimutan na i-follow ito si Facebook natin. So abang-abang lang, hintay lang para naman sa spoiler ni chapter 1097 at pag lumabas yan ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo guys. So ayan, ay maraming salamat nga sa panood dito sa One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.